Yung in-implement yung voucher system in 2024, nakita na namin that it was in general a failure in most areas. Bakit? Bibigyan ng voucher yung farmer. In many areas, ang nandadaya na is yung merchant. I just would like to discuss yun pong concern regarding po sa voucher. Nag-meeting po kasi kami, lahat ng mga municipal agriculturist officer in my district, and I asked them kung ano mga problema namin sa mga magsasaka. Nabanggit po nila sa akin, sir, na dati raw po, ang per hectare, ang pagkakatanda ko, 4,000, yung sa fertilizer voucher. Until may taon, yung sumunod na taon, bumaba po, naging 3,500 po yata. 4,000, naging 3,500, parang ganun. I'm not quite sure with the amount. Ngayon po, itong first crop, ito pong taon na to, hindi na po voucher yung binigay. Ang binigay na po ngayon ay sulfate at saka yung urea. So, pag 1:1, 1 po, ang presyo raw po yata ng dalawang yon, pag ito total, mga 2,350 to 2,450 or 2,450 to 2,500, parang ganon. So kung i-compare po natin yon sa 2,500, doon po sa dating 4,000, bumaba pa po yung binigay natin. Instead na sana with the inflation that we have, tumaas, bumaba po yung per hectare. So, I don't know, ano po ang naging dahilan kaya kung bakit po bumaba yung natatanggap na fertilizer voucher. Now, it's not a voucher because it's in kind. Hindi na po siya voucher. Actually, I would like also to manifest na the farmers in our district, I can only speak for my district, ang prefer po nila ay voucher. Ayaw po ng in kind. Kasi, kung ang dadating po ay sulfate, ang sulfate daw po ay ginagamit lang yan pag seedlings ang gagamitan mo. Pero pag nakapunla na po yan, planted na po yan, hindi na ganun kataas yung grade nung tinatawag nilang, ano ba yung tawag nila doon? Parang ganon. So, hindi na ho niya na-address yung talagang pangangailangan na magsasaka dahil yung iba nakapagpunla na, yung iba naman nag-seedling pa lang. So, yun din ho yung concern nila doon, sir. Mr. Chair, yung sa voucher system, yung value, no, yung ang nangyari ho sa amin, yung sa rice program namin, ang original niyan is 30 billion ang budget. Pero nung lumabas ho sa BICAM, yung aming budget for 2025, nabawasan ho na 9.7 billion. So that is one of the major causes of why nabawasan ang fertilizer. So wala sa control namin yun. Sa BICAM na lang yun, kung sino man nag-magic nun, hindi ko na alam. No? Buti na lang ho, si Presidente ay nagbigay sa amin ng anong nalaman ng ating Pangulo na gano'n na nangyari, ay nagdagdag siya, nagawa niya ng paraan na maibalik yung 9.7 million. Pero nakuha lang namin yung pera last week 8.8, meron pang kulang na almost 1 billion. So yun, since nakuha na namin yung ngayon pa lang kami nagpo-procurement ulit. Delayed yung dahil nga dun sa nangyari dun sa ano yung nabawasan yung pondo. So yun yung isang explanation doon. Tungkol naman sa voucher system, in general, yung in-implement yung voucher system in 2024, nakita na namin that it was in general a failure in most areas. Bakit? Bibigyan ng voucher yung farmer. In many areas, ang nandadaya na is yung merchant. No? Maybe not in your area, no? Kasi gusto nila yun. Ano? But in many areas, imbis na dapat 1.5 lang yung fertilizer na binibili, ang kinakaltas na sa voucher ng 2,000 or 1.7 or 1.8. Kaya ang excuse nila is ang bagal na magbayad ng DA and organ. So tinanggal ko muna yung voucher system. Pero hindi naman ibig sabihin na gusto ko rin yung procurement system. Diba? Kaya ang lumalabas lang sa nangyari na yon ay mas mabuti nang may procure muna namin temporarily habang nagmamigrate kami ngayon sa gamitin yung MC card, IMC card ng RSBSA. Na doon na namin ilalagay yung pera. Tapos kasi ang sistema, maganda sa sistema na yon,
Pagpupunta ngayon yung farmer, dala-dala kanyang RSBSA card na nakalagay doon pang ilan fertilizer, for sulfate, urea. Pag sinwipe niya yon, kung ano yung presyo lang na dinikta ng merchant, ang agreement ng merchant sa ng DA, yun lang ay kakaltas. Hindi sila pwede magpatong, hindi sila pwede magbawas o kaya sabihin, isang sako, ito, 2 sako yan eh. Isang sako lang meron ako, yung voucher mo akin na. Yung farmer naman, hindi naman uuwi yan, pabalik ng ano eh, di ba? So, yun yung mga problema sa voucher system na nakita namin. Kaya, by next year, mag-uumpisa na kami sa IMC card ang implementation. Parang voucher din yun, kaya lang hindi na pwede mangdaya ang merchant.